Sabi ng Western countries sa pangunguna ng Germany, we need to shift to a clean and sustainable energy system. Kaya nagsimula ang mga bansa sa Europe na mag-develop ng mga sasakyang pinaandar ng battery. Gumawa ng mga nuclear facility, wind farm, hydrogen power plant, at mga solar farm. Pero teka, bago tayo magsimula, I am Great Pinoy. Welcome sa aking channel. Siyempre kung may interest ka sa mga geopolitics na may kinalaman sa ating bansa, then you're exactly in the right place. Simulan na natin. Ano nga ba ang sabi ni Google? Saan nagsimula ang idea ng clean and green energy? The origin of green and clean sustainable energy concept stems from recognizing the environmental and societal impact of traditional energy sources with the term sustainable energy development, formally introduced in the early 2000 by the United Nations Development Program, guide a balanced approach. Ang konsepto na ito ay umunlad bilang tugon sa mga lumalaking alalahanin patungkol sa pagbabago ng klima o climate change. Ang mga nakakapinsalang epekto ng fossil fuel. Ang green energy ay nakatuon sa mga tiyak at renewable resources tulad ng solar, wind at hydropower, natural na may minimal na carbon footprint sa kapaligiran. Pero bakit imbis na encourage ng mga mayayamang bansa ang tuloy-tuloy na development, tila ba iba ang kanilang pahiwatig? Ang EU at ang Amerika na kompetensya ng China, ayaw nilang mag-produce ng marami ang China dahil apektado ba ang kanilang negosyo? Last September 13, 2023, the European Commission launched an investigation whether to impose punitive tariffs to protect European Union producer against cheaper Chinese electric vehicle. They say Chinese company are benefiting from state subsidies ayon kay President Ursula von der Leyen ng EU. Global markets are flooded with cheaper electric cars and their price is kept artificially low by huge state subsidies, she told in their annual address to the Barracks Parliament. Imagine niyo mga kaibigan, the European Union has initiated an anti-subsidies investigation into Chinese electric vehicles and is also concerned about China's mass production of solar panels due to periods of unfair competition from Chinese manufacturers receiving state subsidies, which possess an economic threat to the EU's own green industry. Do we hear it correctly? Ayaw ba nila na maging available ito sa market? Di ba may kasabihan tayo, kapag madami ang supply, mas mura ang presyo. Pero bakit iba yata ang concern ng EU President? Ayaw ba niya na lumaganap ang mga product na pwedeng magbigay ng boost para sa paggamit ng green at clean energy? Di ba mas maraming gagamit, mas okay. Ang mga aksyon na ito ay naging alalahanin sa mga negosyong competitor ng China ayon sa presidente ng EU na si Ursula von der Leyen. Bumabahan sa merkado ng EU at apektado ang mga factory sa Europa at mahari raw lumika ng problema. At sa Amerika, noong panahon ni President Biden, binan ang mga Chinese-made na sasakyan. Last January 14, 2025 na inulat ng Reuters, President Joe Biden's outgoing administration is finalizing the rules that will effectively bar nearly all Chinese cars and trucks from the US market as part of a crackdown on vehicle software and hardware from China. Ginamit nilang rason ang national security issue dahil iniisip nila baka maaaring may national security risk na dala ang mga software ng Chinese-made vehicles. Pero paano nga ba magiging clean at sustainable ang energy sa mundo kung may mga ganitong polisiya ang mga nagtataguyod ng renewable at sustainable na energy? Gusto ba nila o ayaw nila na maging available at affordable ang mga sasakyan pwedeng makatulong para lumaganap ang paggamit ng renewable at sustainable na sasakyan? Kaya ang tanong mga kaibigan, sa mga nangyayaring ito, totoo ba na gusto nila ang clean at green energy o gusto nila na kumita lang, ayaw nila ng kompetisyon, lalo na kung maglamang na ang kakompetensya nila? Mga kaibigan, siyempre this is our vlog. It isn't just about me. It's about you. Kaya kailangan alam natin kung ano ang mga ganap sa mundo dahil sa totoo lang, from here to far somewhere kung saan madali na nating malaman ang mga nangyayari sa mundo. So if you love my content that is bold, insightful, and little different, hit that subscribe button and let's build something powerful together. And that's all for today. Thanks for hanging out. Seriously, it means the world. Thank you. Stay curious, stay creative, stay bold. Maraming salamat. Catch you in the next one. Peace.